Oh, may Goldwing. May XADV 750. Oh, ito NX 500. So Transalp na 750. 2025 Honda Rebel 1100 na DCT. Bagay ba? Mura. Keyless na siya, ang laki ng compartment, malaki na rin yung upuan niya guys. At syempre, yung gas tank niya, hindi ka na kailangan bumaba ng motor para buksan ng upuan para mag-karga ng gasolina. Honda flagship Paranaque. So yun, ngayong araw guys, papunta tayo dito sa Honda Paranaque, dito yun sa may East Service Road, dito tayo sa Bikutan nag-exit. So, pansin nyo guys, diba, naka Honda Giorno tayo na damit. So, meron tayong kukuning brand new na Honda Giorno. So, pumili ko. Sobrang ganda na ito. So, pakikita natin sa inyo mamaya. I-review rin natin. Kasi si Miss OBR, naka-Honda Giorno. Yun, no? Sana. Diba? Talagang the calling, eh. Talagang mapapabili ka talaga, eh. Ang nakakatuwa dito, guys, sobrang mura lang nito. 101,000 lang para sa 125 na modern classic na scooter. So, pakita ko sa inyo. Actually, mahirap ang stock nito. Pero, syempre, dahil naghanap tayo, nabigyan tayo dito sa Honda Paranaque. So, kaya ako nahirapan kasi ang gusto kong kulay is yung, syempre, color white. Gusto natin yan para classic na classic ang dating, no? Let's go! Okay ba yung formahan natin? White tayo kasi white yung mumuli natin dyan. Hi boss! Morning. Kukuha kong ano boss, Giorno. Wow. Boss Reggie ng Honda Paranaque. Tama sir, no? Honda Big Bikes Paranaque. Ibig sabihin boss ngayon, mahirap din talaga stock ng Giorno. Dalawa lang. Anong kulay? White talaga gusto. Now, sir, naka-Honda Giorno pa kami, oh. Diba? Para sa amin talaga yan, oh. So, sa mga hindi nakakaalam, guys, itong Honda Paranaque. So, itong baba nila, puro small bikes to. So, ADV, Honda Beat, Click, Winner X, TMX, saka yung mga lower CC nandito. So, nasa taas yung big bikes nila. Punta natin. So, kung naalala nyo guys, nag-vlog tayo dati dito nung opening nito, nandito rin tayo. So, kumpleto sila ng line-up ng big bikes dito, syempre. Oh, may Goldwing, may XADV 750. Oh, ito NX 500. Ito rin pumalit sa CB500X. So, Transalp na 750. Ito boss, ito yung bagong colorway, no? Pero ang gulong nito, 1719. So, ito na yung 1719. Wala nang 1821. Hindi na ilalabas yung DCT na 1821. Ganun yung gamit ko, yung 24 model. So, after nun, wala na. Kaya hinabol ko, kaya ayoko i-out yung 2024 natin na Africa Twin na 1100 kasi yun yung DCT na 1821. So ito, 1719, sobrang baba nito. Kahit mga 5.4 ba, parang abot eh. Okay din, kaya lang iba tindig nung 1821 eh. Pang mayabang yun eh. Yan, XADV. Ang XADV ngayon, sir, magkano? 849. So, ito yung nabago sa 2025, guys. So ito, payat na siya dito. So, hindi na siya bukaka. Flat foot na. Kasi usually, tingkayad ako dito eh. So, ang pinagkaiba, upuan, integrated tail, signal light, cruise control. Pwede kong ikot na to. No? Kahit ito lang ikot ko, pwede. Oo. So, nakahigpit, nakalock. Pagbukas mong ganito, bubuka mo pa rin konti. Kahit hindi. Oo, kasi hindi mo na dito pupwersahin. Okay. So, 10,000 difference. So, 2025, may cruise control. May pwede ka ng one hand mag-adjust na ito. Integrated ang signal light. Tapos pumayat na yung upuan. Mas mababa na yung seat height. So, ito, kung gusto mo lang ng beginner na adventure bike, all goods na to. Lambot ng clutch. Grabe. Parang clutch ng tricycle lang. Sobrang lambot. 409,000. So, CB650R. SRP nito guys, 564,000. So, isa to sa pinaka-bestseller. So, ito yung electronic clutch. So, sa mga hindi nakakaalam guys, yung electronic clutch, pwede mong di gamitin yung clutch. So, para ka nang naka-Honda Wave. Pagkambyo mo, andar na. Una rin tayong mga naka-test ride niyan dito sa Honda Safety Driving Center. 2025, Honda Rebel 1100 na DCT. 2024, Honda Rebel na 1100 na DCT rin, 650. So, pinagkaiba guys, ito inverted lang na LCD. Ito full TFT. Pwede may connect yung phone. At the same time, nag-forward ng konti yung foot peg plus nagkapal ng 10mm sa upuan. So, isa to sa mga bestseller, lalo na sa mga beginner na hindi abot yung mataas plus walang clutch. So, DCT rin. So, pagka low budget talaga, Rebel 500, all goods na yan. 399,000 para sa 500cc. Sa Japan, nag-ride kami ng ganito. Ang
gamit ko. 250. Rebel 250. CBR 500R. 2023 model. So, 389,000 less 40,000. 349,000. So, not bad. Kaya yung Hornet 500. So, 2024, 379,000. So, 2-cylinder, 500cc. Dati, merong CB500F. Ngayon, ito na yung pumalit. Nalagdagan ng TFT, palta headlight. Check nyo guys, Honda flagship Paranaque. Napin nyo si Joshua. Ito, magaling na salesman ha. Kasi pag tinatanong ko, alam niya. Honda flagship Paranaque. So, dito guys, kakape muna kami. So, pwede kayo magkape muna dito. So, panggap kayo mo ibili. Pwede libre yung kape. Pwede ba yung boss? O, kahit di ka bumili, pwede magkape, no? So pwede ha, guys, ha? Magpanggap kayong buyer, kunyari tingin-tingin kayo, tapos pwede magpakape, libre ang kape. Actually, dito lahat ng client, libre ang kape dito sa Honda Big Bikes. So, dealer dito, guys, Honda Motorsports or Superbike. Maraming hindi nakakaalam, guys. Hindi lahat ng Honda Big Bikes or Honda store, sa Honda, Philippines, hindi. Sa may Mandaluyong sa Makati, kay Honda Motor Trade yun. Tapos, syempre, yung iba kay Wiltec, kanya-kanyang franchise yan, guys. So, dito malakas tayo, kaya naka-order tayong Giorno. Bagay ba? Keyless na. Pag nanalo ko motor, paparapol ko rin. Mamimigay yan sa followers. Ang mapanalunan, click 160. Ay, bibigay ko na lang yung Giorno. Yung 160 sa akin na. Okay na guys. Ito na yung nabili natin. T-shirt. Kailangan mapaandar mo daw po yung Giorno. Gamit yung susi nila. Sana all. So, marami nagtatanong guys, bakit Honda Giorno? Wala akong small bike. Ang pinaka pang everyday ko is yung Yamaha T-Max. So, ngayon, ito rin pinaka pang everyday natin. Pamalengke, pang ikot-ikot. Tapos, bakit Giorno? Kasi una-una, mura. 101,000 lang. Naka 125cc ka na. Kumpara sa ibang brand, ang Vespa 3 valves. Ang Yamaha Pacho, hindi ko alam kung ilan. Pero ito 4 valves. Pangalawa, may radiator na agad to. Pangatlo, keyless na siya. Malaki siya, mas malapad siya. Hindi maliit tingnan sa akin. Pangapat, ang laki ng compartment. Panlima, may sahig siya. Kaya makakapaglagay ka ng gamit din sa flooring niya. At syempre, maganda na rin ang angkasan niya. Combi brake na siya. Meaning, yung likod, pag dinreno mo, harap likod na yun. Tapos may handbrake siya. Tapos may idle stop na rin. Malaki na rin yung upuan niya, guys. Kaya pag nag-angkas ka, komportable na rin. At syempre, yung gas tank niya, hindi ka na kailangan bumaba ng motor para buksan ng upuan para mag-arga ng gasolina. Syempre, yung gulong niya, malaki na rin, guys. So, hindi nakakatakot sa lubak. At disc brake na rin yung harap. So, all good sa guys. Nakarga na natin yung ating bagong Honda Giorno. Ano ba naisip yung pangalan? So, comment down below kung ano yung naisip nyo pwede natin yung pangalan. So, big shoutout sa Honda Motorsports dito yan sa Paranaque. Nabigyan tayo agad ng unit ng Honda Giorno Plus. Let's go! So yun guys, all goods na. Pauwi na tayo. Pag may mga binibenta po kayo second na big bike, second na kotse, message nyo ako, send nyo sa akin yung picture, appraise natin. Pagkapasok sa budget, puntahan natin, bayaran natin. So, Jet Low Rider po ito. Ride safe and God bless. Let's go!